Noong 1766 sa Wittenberg, Germany, isang astronomer na nagngangalang Johann Daniel Titius ang nagmungkahi na may pattern sa pagkakaayos ng mga planeta sa ating solar system. Ang pagkakasunod-sunod ng mga planeta ay matagal ng palaisipan. Parang may sinusunod ito na mathematical na ayos, ngunit may isang malaking puwang sa pagitan ng Mars at Jupiter. At kapag tiningnan natin ito ngayon, ang makikita natin ay hindi isang planeta, kundi isang asteroid belt, punong-puno ng mga tipak ng bato. Dahil dito, naisip ng mga astronomer na maaaring may isang planeta noon sa pagitan ng Mars at Jupiter. Subalit sa kasalukuyan, isang asteroid belt na lamang ang nananatili rito. Ayon sa ilang siyentipiko, ang mga asteroid na ito ay maaaring mga bahagi ng isang planetang nawasak libu-libong taon na ang nakalipas dahil sa isang matinding banggaan sa kalawakan. Ngunit ayon kay Zecharia Sitchin, isang kilalang ancient astronaut theorist, maaaring hindi natural ang pagkawasak ng planetang ito. Bilang ebidensya, itinuro niya ang mga kwento ng pinakamatandang sibilisasyon. Ito ay ang mga Sumerian. Sinasabi sa mga alamat ng Sumerian na naganap ang isang matinding labanan sa kalawakan. Ang mga Diyos ay nag-away-away sa isang cosmic battle, isang planeta laban sa isa pang planeta. At sa labanang ito, isang buong planeta ang ganap na nawasak. Dahil dito napilitang lumipat ng tirahan ang mga nilalang na nakatira rito at muling magtayo ng bagong sibilisasyon sa ibang planeta. Posible kayang may isang dating planeta sa pagitan ng Mars at Jupiter na tahanan ng matatalinong nilalang? At kung ganoon, maaari kayang nasira ito dahil sa isang digmaan ng mga alien? Ayon sa mga ancient astronaut theorists ay oo at maaari umanong may ebidensya ang NASA na magpapatunay dito. Noong Pebrero 11, 2015, nakunan ng NASA Dawn spacecraft ang mga misteryosong maliwanag na ilaw na nagmumula sa ibabaw ng isang dwarf planet na tinatawag na Ceres. May ilang siyentipiko na nagsasabi na ito ay maaring mga yelo o kaya ay isang gas. Ngunit kahit sa mas mataas na resolusyon ng mga larawan, nananatili pa ring misteryo kung ano talaga ang dahilan ng pagkinang ng mga ilaw na ito. Makalipas ang 4 na buwan, noong Hunyo nakakuha muli ng mas nakagugulat na mga larawan ng Dawn spacecraft. Mga larawang nagpapakita ng isang tila, 3 milyang taas na pyramid sa ibabaw ng Ceres. May ilang siyentipiko na nagsasabi na maaaring ito ay mga estrukturang ginawa ng isang sibilisasyon. At dito lumilitaw ang tanong, posible kaya na ang mga ito ay itinayo ng mga nilalang mula sa ibang mundo? Sa halip na tingnan ang mga alamat ng Sumer bilang katang-isip, marahil ito ay dapat nating tingnan bilang datos na pang-agham. Posible kayang ang mas malalim na pagsasaliksik sa Ceres ay magbibigay ng ebidensya na ito ay minsang naging kanlungan ng mga nilalang mula sa isang nawasak na planeta? Ayon sa mga ancient astronaut theorists ay oo. At sa kanilang pagsusuri sa mga sinaunang tekstong Sumerian, may isa pang planeta kung saan maaaring pumunta ang mga alien na ito. At ito ay ang ating mundo, ang Earth. At ayon sa kanila, ang mga alamat mula sa iba't ibang panig ng mundo tungkol sa mga Diyos na nakikipagdigmaan sa kalangitan ay patunay na nagpatuloy ang labanan ng mga aliens sa ating sariling planeta. Sa iba't ibang panig ng mundo, makikita natin ang mga kwento tungkol sa sinaunang digmaan. May ganito sa Gresya, sa Norse mythology, pati na rin sa mga simbolismo ng mga sinaunang Mesoamerican. At isang bagay ang tila laging lumilitaw, isang labanan upang makontrol ang mundo. Noong Marso 11, 2002 sa London, England, isang 34 na taong gulang na Scottish System Administrator na nagngangalang Gary McKinnon ang inaresto ng British National High-Tech Crime Unit dahil sa pag-hack sa mga classified na computer system ng Pentagon at NASA sa loob ng 13 buwan. Ngunit sa halip na umatras, isiniwalat ni McKinnon ang tunay niyang nahanap, ang mga tinatagong impormasyon ng gobyerno tungkol sa mga UFO at alternative energy. Subalit ayon sa kanya, may natuklasan siyang mas malaki pang lihim. Ayon kay McKinnon, ang pinakakapansin-pansin niyang natuklasan ay ang mga dokumentong tumutukoy sa non-terrestrial officers, mga tauhan na hindi mula sa Earth.
Bukod pa rito, may mga aircraft pa na may designation na USSS na maaring mga hulugan ng United States spaceships. Para kay McKinnon, natuklasan niya ang patunay ng isang sikreto at highly classified na space program ng US military na maaaring kaagapay o mas advanced pa sa NASA. Mayroon nga bang isang lihim na space program ang Estados Unidos? At kung mayroon, ano ang kanilang tunay na layunin? Ayon kay Paul Hellyer, dating Defense Minister ng Canada, may itinatagong impormasyon ang US tungkol sa pakikipag-ugnayan nila sa mga nilalang mula sa ibang mundo. Sinabi din niya na may mga bagay siyang nalaman na labis niyang ikinabahala. Sinabi niya na totoo ang UFOs at matagal nang may kontak ang gobyerno ng US sa mga ito. Noong Setyembre 2005, naging laman ng balita si Hellyer nang opisyal niyang ipahayag na ang mga UFO ay tunay. Kalaunan sinabi niya na hindi lamang isa, kundi maraming uri ng alien ang bumibisita sa mundo. Isang pahayag na sinang-ayunan ni Apollo astronaut Edgar Mitchell, ang ika-6 na tao na naglakad sa buwan. Sinabi ni Paul Hellyer na nung dumalaw si Edgar Mitchell sa Toronto, tinanong siya nito, "Ilan sa tingin mo ang mga uri ng alien?" Sumagot si Hellyer, "Siguro nasa pagitan ng 2 at 12. At sabi ni Mitchell, "Oo, ganun din ang iniisip ko." Pero sa paglipas ng panahon, mas dumami pa ang bilang ng mga alam nating uri ng extraterrestrials. Posible nga bang maraming lahi ng extraterrestrials ang bumibisita sa ating mundo? At kung gayon, sila ba ay nagkakaisa o may kanya-kanyang interes? Ayon sa mga ancient astronaut theorists, hindi lahat ng mga aliens ay may mabuting intensyon para sa sangkatauhan. Ang ilan ay maaaring may ibang motibo, kabilang ang pag-angkin sa ating mundo. Ano ang masasabi niyo sa videong ito? Ilagay ang inyong saloobin sa comment section at huwag mong kalimutang i-like kung nagustuhan mo ang videong ito. Malaking tulong na yan para sa aming maliliit na content creator. Mag-subscribe na din kayo at i-hit ang notification bell para maging updated sa mga susunod na video.